Another question from the hyper-dispensationalists. If the 12 apostles and Paul apostle preached the same gospel, why did Paul use possessive personal pronoun that refers to him, like my gospel, the gospel which was committed unto me, according to my gospel? Ang sabi naman ng isa pang hyper-dispensationalist, magkaiba raw talaga ang gospel ng 12 apostles at ni Apostol Pablo. Akala ng mga hyper-dispensationalist dahil gumamit ng personal pronoun si Apostol Pablo sa kanyang pagpapalaganap ng Ebanghelyo, nangangahulugan daw na magkaiba nga ang Ebanghelyo ng 12 apostles at ni Apostol Pablo. Dahil sabi ni Apostol Pablo, my gospel. Bigyan ko po kayo ng halimbawa para makita ninyong mali ang pagkaunawa ng mga hyper-dispensationalist na ito. Kapag sinabi ko bang si Kristo ay ang aking Panginoon at tagapagligtas, nangangahulugan ba agad na iba ang Kristo na aking sinampalatayaan kaysa aking mga kapatiran? Hindi naman po eh. Isa pang halimbawa, sa sinabi ni Maria sa Luke 1 verse 47, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. Dahil gumamit ng personal pronoun si Maria, nangangahulugan bang iba ang Diyos niya kaysa 12 apostles? Hindi naman eh. Kaya kailangan ninyong unawaing mabuti ang pangangaral ni Apostol Pablo. Ang tanong kasi dito, ano ba yung nilalaman ng gospel na ipinapangaral ni Apostol Pablo? Basahin natin sa 2 Timothy chapter 2 verse 8. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Ayon sa ebanghelyong ipinapangaral ni Apostol Pablo, si Kristo ay nabuhay muli mula sa mga patay. Ngayon, tingnan naman natin kung ano ang nilalaman ng ebanghelyong ipinapangaral ng 12 apostol. Kung ito ba ay iba ang nilalaman kaysa ebanghelyong ipinapangaral ni Apostol Pablo. Basahin natin ang pangangaral ni Apostol Pedro. Acts chapter 4 verse 10 and verse 12. Be it known unto you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him that this man stand here before you all. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kahit sa Apostol Pedro ay nangangaral na si Kristo ay nabuhay muli mula sa mga patay, kagaya ng ebanghelyong ipinapangaral ni Apostol Pablo. At hindi lang yan, ipinapangaral ni Apostol Pedro na si Kristo lamang ang kaligtasan ayon sa Acts chapter 4 verse 12. Si Apostol Pablo rin nangangaral na si Kristo lamang ang kaligtasan ayon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19. At si Kristo rin mismo nangaral na siya lamang ang kaligtasan ayon sa John chapter 14 verse 6. Bakit pareho ng pangangaral si Pedro at Pablo? Kasi iisa ang pinanggalingan nila ng karapatan upang mangaral ng ebanghelyo. Pareho silang sinugo ni Kristo. Ang pagkakaiba lamang, ang 12 apostles pinili during the ministry of Jesus. Si Apostol Pablo naman after the ascension of Jesus Christ. Wala hong pagkakaiba sa kailang ebanghelyo mga kapatid. Kaya huwag kayong padaya sa nakakaakit na pangangaral ng mga hyper-dispensationalists sapagkat maliho ang kanilang pangangaral. Huling halimbawa, ang Panginoon at tagapagligtas ko ay si Kristo. Pero hindi nangangahulugan na ako lang ang may Kristo. Ganon din si Apostol Pablo. Mayroon siyang ebanghelyong ipinapangaral pero hindi nangangahulugan na siya lang ang nangangaral ng ganong ebanghelyo. Follow and subscribe if you like content like this.